Dobriden, mga kabebe! Eto na nga pala yung araw na uuwi kami ng Pilipinas. Last year pa nga to at ngayon ko nga lang na-i-upload. Nagdi-delete na nga kasi ako sa library ko. Ang dami ko na rin palang mga nakatenga ng mga videos. At ngayon ko nga lang naalala na hindi ko pa pala to na-upload. Sayang naman, memories nga din namin to. December 20, 2024, yun nga pala yung araw na umuwi kami ng Pilipinas. At dahil nga may bala kaming dumaan ng Taiwan, December 22 pa nga ang dating namin sa Pilipinas. Kaya naman, China Airlines nga pala yung sinakyan namin para mahaba yung layover sa Taiwan. Pinili talaga namin yon kasi gusto nga namin na makapag-layover ng mahaba-haba. 17 hours din pala yung layover namin sa Taiwan para naman makapamasyal pa rin kami at makakain ng mga gusto namin kainin. Yun nga lang, dahil maaga yung uwi namin ng Pilipinas, hindi na namin maaabutan ng Pasko. Hinabol lang talaga kasi namin yung 60th birthday ni Inay. Pero okay lang din, marami pa namang Pasko ang darating. Naglalakad na pala kami dyan, papunta dun sa gate namin. Medyo mahaba-haba nga lang yung nilakad namin. Nakaka-excite na nga umuwi ng Pilipinas. Ang tagal rin kasi namin hindi nakauwi. Almost 6 years. Nagtatawanan pa nga kami dyan kasi si Kabebe nagsesenti na naman. Tapos sabi nga niya, kapag ka daw inedit ko yon, sasabihin ko na naman daw sa kanya na nagsesenti na naman siya. Naalala niya nga kasi bigla na uuwi siya tapos wala na nga yung parents niya. Pero tanggap na nga rin naman niya, hindi nga lang maiiwasan na paminsan-minsan maaalala niya talaga. Lalo na nga sa mga time na ganito. Malapit na nga rin pala kami sa gate namin at kinuha ko na nga kay Tutoy yung dala ko na hand carry. Papahinga nga muna kami kasi mahaba-haba pa naman yung oras. At si Tutoy nga nandun sa vendo, bumibili lang muna ng water. Nag-arkilan na nga lang pala kami ng van dun sa kakilala namin para nga maghatid sa amin dito sa airport. 3 naman nga kasi kaming maghahati-hati kaya okay lang. Ang hirap nga rin kasing mag-commute, marami kasi kaming dalang maleta. Tigda-dalawa nga kasi kaming maleta na malaki, bali 6 lahat. Tapos, 2 yung luggage namin ni Kabebe na maliit. Kay Tutoy naman, duffel bag lang. Kaya nga rin hindi na ako nahirapang magbitbit dyan sa airport kasi nga, duffel bag lang yung kay Tutoy, kaya siya na yung nagdadala. Pinapatong niya na lang din sa luggage ko. Papasok na nga pala kami sa loob ng eroplano. Nakaka-excite na talaga. Pero matagal-tagal pa nga rin to kasi sa biyahe pa lang, parang 12 hours na mahigit. Tapos, magle-layover pa nga kami sa Taiwan ng 17 hours. Tapos, biyahe na naman ulit, Taiwan to Pilipinas ng 2 oras. Kaya matagal-tagal pa rin bago kami makauwi ng Pilipinas. Mahaba-habang biyahe pa talaga to. At kumuha na nga rin pala kami ng earphones dyan. Pero hindi ko naman din magagamit yan. Pero okay lang, sayang din kasi. At nauna na nga si Tutoy sa amin. Dito siya sa may bandang unahan. At kami naman ni Kabebe, dun pa kami sa likod 2. Mabuti na nga lang at kasama namin si Tutoy. Hindi kami nahihirapang mag-akyat ng mga maleta namin. Hindi nga lang siya nagpapakita kapag ka nagvi-video call kami sa pamilya namin. Kasi nga hindi nila alam na uuwi si Tutoy. Surprise nga kasi niya yun kay Inay sa birthday niya. At dito pa nga yung upuan namin ni Kabebe sa gitna. Kaya naman mamaya kapag walang katabi si Tutoy doon, lilipat kami kapag ka nag-take off na. Binigyan na nga pala kami ng flight stewardess ng tsinelas, kumot at saka unan. Picture nga daw muna kami ni Kabebe. Medyo maliit nga lang talaga yung airplane ng China Airlines. Pero okay lang naman kasi ito naman talaga yung pinili namin dahil nga gusto naming dumaan ng Taiwan. At saka ang mura lang din kasi nung nagpabook ako ng ticket. Bali December yung uwi namin. Tapos May pa lang nakapag-book na ako. 20,000 crowns nga lang yung binayaran ko. Kaya naman mas maganda nga talaga na malayo pa lang yung flight mo, magpapabook ka na agad ng maaga. Yung unan nga pala, nilalagay ko lang yan dun sa may likuran ko, sa may bewang. Kasi kapag ka matagal nakaupo, sumasakit na rin talaga yung bewang ko. At lumipat na nga kami dito sa tabi ni Tutoy. Buti na lang talaga, mag-isa lang siya. Bali si Kabebe nga yung nasa tabi ng bintana, nasa gitna ako, tapos ang nasa may aisle si Tutoy. Ito nga muna pala yung binigay sa amin, drinks, tapos binigyan kami netong nuts. Pero maya-maya rin naman, nag-serve na nga sila ng pagkain at ang sarap nga ng ulam nila.
Nanonood nga rin pala ako ng movie nung nag-serve sila ng pagkain. Nakailang movie na nga rin kasi ako at medyo nakakaumay na. Umaga nga kasi yung flight namin, kaya naman hindi kami masyadong inaantok sa biyahe. Kasi nung gabi, bago yung flight namin, nakatulog rin kasi kami ng maayos. Kaya nga mas maganda na kapag ka mahaba yung biyahe, gabi yung flight, para tulog ka lang, hindi kagaya namin na kahit anong gawin naming ticket, hindi talaga kami makatulog. Kasi nga, kompleto yung tulog namin nung gabi. Kakatapos nga lang din pala namin kumain dyan at sobrang busog nga kami. Ang dami nga rin kasing serving ng pagkain. Tapos, yung pangalawang meal nga namin, hindi ko na pala na video. Sandwich naman yung pagkain namin. Kalahati nga lang yung nakain ko kasi parang nabusog kami. Kumain din kasi kami ng chichirya. At may dala nga rin pala akong tumbler dyan. Mas gusto ko kasi na kapag ka nagta-travel, may dala talaga akong sarili ko na tumbler. Para kapag ka gusto kong humingi ng tubig, pupuniin ko lang siya. At every time nga na mauuhaw ako, hindi na ako hihingi. Nanonood na nga ulit pala ako ng movie dyan. Pangatlong movie ko na nga yata yan. At si Kabebe naman, nagsa-cellphone lang. At kaya nga pala umaga yung napili namin na flight kasi yun lang yung option namin na makakarating kami ng Pilipinas ng November 24 bago ang birthday ni Inay. Andito na nga pala kami sa Taiwan, mga kabebe. At si Kabebe Abrilio nga, excited ng makagala dyan sa Taiwan. Nagmamadali na nga siya at gusto na daw niyang makarating ng hotel. Yun lang, mga kabebe. Thank you sa pananood. See you ulit sa susunod. At abangan nyo nga pala yung vlog namin ng layover namin sa Taiwan. Bye-bye!